Mga maingay. Kunting ano lang, pag i-report ng ano ng pulis, patay tayo. At saka maliit na yung bahay na. Hello everyone! So today is February 21st. So ito na yung araw na upirahan na si Yushi. So, time check is 9:40 AM. So hinihintay ko na lang na tawagin si Yushi. At saka tawagin din ako ng doktor ni Yushi para sa mga information na dapat kong gawin pagkatapos ng operation niya. So, dito naman tayo kay Yuyo. So, sinusuklayan ko si Yuyo kasi ito talaga si Yuyo, yung balahibo niya. Kahit gaano kung suklay na suklay. Mamaya, guguluhin niya yan. Yung hindi ko alam kung paano niya ginugulo yung buhok niya. Ayan, ang kulit-kulit. Good morning guys. Luto tayo ng sinigang na manok. May garlic, ginger, and onion. Sinigang na manok, my own version. So today is Tuesday. It's January 21st, 2026. So hinatid ko na pala si Yoshi doon sa clinic. So mga 12 noon daw yung operahan siya. Kasi kailangan pa niyang laboratory again, tapos kung ano man yung result, saka sila mag-opera. Kumukulo ng ating sinigang. Ako lang naman nagtatain ito eh. Luto ng ating sinigang, ready to eat. Ay, nandito na si Yoshi. Kusingin si Yoshi. Hello? Ay, go. Teka. Itan. Sopa. Impas na itong sopa. Impas na itong sopa. Diyo? Naimpas na itong sopa. Oh, ka-cute sa mong Breezy. Ang cute-cute ni Breezy. Breezy. Missy. Beautiful ah. Ayo. Uli ka. Bagi dia. 네. 여기 이제 무난하긴 하고 용 많이 안 나가고. 그거는 이제 S니까 스펙이 좋은 거지. 사모님 같은 그런 계열이.
이거 갤럭시 S. S 이거 얼마인데? 23. 얘는 8만 몇천 원 내게 하려면 얘는 좀 길게 쓴다고 생각해야 돼요. 좀 오래 쓴다고. 근데 너무 작은데. 크기가? 이거가 제일 낫지, 진짜. 어떤 거 좋아? 이거지? 자기 큰 거 좀 좋아. 오케이. 그럼 이걸로 하는 게 낫겠네. Magluluto tayo ng biko. So, nakasalang pa dyan ang ano natin, ang malagkit. Hintayin muna natin na maluto, saka ako maglatik. So, nagpakulo tayo ng soup for knife spicy noodles. Kalkuksu. Ito para sa kalkuksu. So, nilagyan ko lang yan ng garlic, onion, dry seaweed, tsaka konting patis. Homemade po tayo, homemade, kasi bawal tayong kumain sa labas. Malapit na itong maluto. Kunting-kunti na lang. 쟤는 원래 기존에 있던 애들이야. 그래서 손에 누르고. So, ito na. Magluluto na tayo ng biko. Magumpisa na tayo. So, itong biko na ito is from Mindanao, Davao, Bisaya style, my own version. So, umpisahan na natin ang paglalatik. So, pag nagluto ako ng biko, talagang tinatagalan ko yung paglalatik para ang result, masarap siya at matagal siyang masira, matagal mapanis. So, dito lang din ako naging marunong magbiko nung nandito na ako sa Korea. So, ganito ang pagbiko ko, ganito din ang style ko. Iba't iba naman tayo ng style ng pagluluto eh. So, ang importante, comfortable tayo at malinis, masarap yung niluluto natin. Latik lang ng latik tayo. So, hanggang hanggang malatik na siya. At saka yung ayan. Kumukulo-kulo na siya. Pero matagal pa itong halo lang ako ng halo at saka sobrang bango na nito. Sige, halo lang ng halo. So, pag tiningnan ko yung talagang matagal na at saka medyo sticky-sticky na siya. So, saka ko ilalagay ang rice. Ang glutinous rice. Mga ilang minutes na lang, na to, perfect na. Lutong-luto na. So, dahan-dahan ko lang itong hinahalo-halo kasi, pansin nyo, yung isang kamay ko naghalo, yung isang kamay ko bitbit ko yung camera. Oh, sige, vlogger pa more. Kasi pag ito ay nataob na. Hi Yoshi! Recovering ang aming Yoshi. Sana mabilis siyang mag-recover. Nilagay ko siya sa biranda, kaya lang ayaw niya doon. Ito naman si Yuyo, nandito, edge to edge sila ngayon. So, kaninang umaga, binilan ko yung anak ko ng cellphone. So, ito yung binili ko sa kanya. Galaxy Jump 3. Samsung siya. So, mumurahin lang ng cellphone ito. Kasi yung anak ko, hindi pa siya pwedeng bibilhan ng mamahalin kasi hindi pa siya marunong mag-ingat. Panay bagsak. So, nakaano na siya. Hindi pa siya umabot ng 2 years. Nakadalawang cellphone na siya. So, ito yung mga, hindi ko na siya i-unbox kasi wala nang laman ito. Ginamit na ng anak ko yung cellphone niya. So, ito yung freebies. Case ito ng ng cellphone. So, meron siyang ginamit yung yung tawag nito. Yung isa ginamit na niya ito, reserva ito. Tsaka merong anti-scratch, anti-shock film. At saka ito naman ay pang travel charger. So, hindi ko na basta yun na yung So, travel charger daw ito. Yung picture. Tsaka ito naman, Type-C data cable. Ayan. USB. At saka ito naman is PPS PD travel charger pa din. So, tsaka meron tayo ditong Ayan.
So, lahat ito, hindi to kaagad-agad masisira itong mga to kasi Samsung siya, original. So, matagal ang ano nito, ang paggamit. Yung anak ko lang talaga, itong cellphone niya, kasi nababagsak yung yung cellphone na mga ginagamit niya. Laging nababagsak. At saka yung mga bata, ayaw gumamit ng case na yung diary. Wala daw, yung pang matanda lang daw yun. Pero ako, gumagamit talaga ako ng diary kasi once nahulog yung cellphone ko, hindi siya magasgas lang yung case. Pero yung mismong cellphone ko, hindi siya mapano. Kaya, ganyan ang mga Pero pag umatin ako ng party, nag-change ako ng case din. So, yun lang. So, tuwang-tuwa na siya dito. Wala siyang pakialam. Ang gusto ko nga sana yung Galaxy S23. Ayaw niya. Mas maganda sana yun eh. Ayaw naman niya kasi maliit daw. Ito kasi malapad siya. Hi, I'm back. So, time check, it's already 8:30 p.m. So, feeling tired ako ngayon kasi from work, ito na naman ang busy-busy natin pagdating sa loob ng bahay. Ang daming ginagawa, ang daming mga requests. Ang daming mga requests. So, nandito ako, as usual, nandito ako sa room ng aking anak kasi ang ingay-ingay ng anak ko doon sa living room. So, dito ko tatapusin yung aking vlog for today. So, tapos na tayong nakapagluto tayo ng biko kasi request ng aking aking anakis na aking asawa. Gusto nila ng biko kasi panghimagas pa pagkatapos silang kumain kasi sobrang maanghang yung pagkain kasi nila kaya siguro gusto nilang kumain na matamis. So, may si Yoshi pala, recovering siya today. So, mga 1 week pa yan. So, 1 week pa yan bago ko tanggalin yung niya sa neck. Kasi nga yung tiyan niya may sugat pa. Hindi pa yung sugat. Hindi pa nahilom. Kasi kahapon lang siya inoperahan eh. So, so far okay naman siya. Kumakain na siya uli. Pero binabantayan ko siya kasi baka aakyat siya sa mataas. Hindi siya pwedeng aakyat ng yung mataas pa yung mesa, ganun. So, hindi siya pwedeng umakyat dun. At saka sa nagtanong pala, dito ko na lang sasagutin bakit naghihiwala yung alaga namin pusa. So dito, ang natira dito sa bahay, si Yuyo at si Yoshi. Yung si Yuyo, yun ang lalaki, yung gray. Tapos yung Yoshi, yung babae, puti. Yung may halong Yung si Yoshi, yung puti, yun, ang breed niya ay Ragdoll. Tapos ang si Yuyo naman ay, yung lalaki, yung gray, ay Munchkin. So, yung tatlo doon, anak nila yon. So, doon namin sila nilagay kasi sobrang ingay dito sa bahay. Actually, dito sa South Korea, pag may mga maingay, kunting lang, pag i-report ng ng police, patay tayo. At saka maliit na yung bahay na tinitirahan namin ngayon. At saka mas okay na doon sa mini warehouse namin sila nilalagay. Actually, office namin yun, mini office. Yung mini office namin, naging kulungan ng ng pusa. Anyway, wala naman kasing nag-i-stay doon. So, dahil ngayon ay malamig, so nilagay na lang muna namin doon kasi may heater din doon. So, doon muna sila. At saka gustong-gusto nila doon kasi malawak yung nakakapagtalon-talon sila, naglalaro sila. Dito kasi nilalagay ko sila sa veranda. So, para silang kinukulong. Para silang prisoner. So, umiiyak sila. Gusto nilang lumabas. Sobrang ingay. 5 sila lahat. Kaya nag-decide kami ng mister ko na doon muna ilalagay sa mini warehouse namin. Anyway, araw-araw naman kaming nandoon. Sa gabi lang walang tao. Pero, okay naman sila kasi yung mga pusa. Minsan gusto din nila ng walang tao yung hindi, ayaw nila yung lagi silang binubuhat, yung nai-istorbo sila. So, gustong-gusto nila yung may peace of mind din sila. So, alam naman nila kung anong oras kami nagpupunta doon. So, yun lang. Yun ang reason bakit hiniwalay namin. Kasi maliit din yung bahay namin. At saka nandito kami sa 3rd floor. So, pag nagtatalunan sila, kasi yung mga anak ni Yuyo at Yoshi, matataba sila, yung mabigat yung katawan nila. Kaya pag tumatakbo sila, talagang naririnig doon sa 2nd floor. Kaya minabuti na namin na doon na muna kasi delikado pa ma-report pa tayo sa mga pulis na malaking problema. So, yun lang muna. Siguro sa next vlog ko yung content ko kung tips and yung mga advantages at disadvantages pag nag-alaga tayo ng pusa at may mga pets tayo or kahit anong hayop naman yan. So, yun ang i-content ko siguro sa next. So, maraming salamat sa mga new subscribers, mga bagong pasok sa ating channel. Thank you so much. Sana wag kayong magsawa sa panood ng aming mga vlog. So, let's support each other kasi we are still pa naman yung beginner. So, lang tayo. Support lang din tayo pag
Lahat naman tayo mga busy. Pag may time lang tayo or ako naman kahit wala akong time sa working time ko, nagpi-play pa din ako. So pag nagha-heart lang ako, nakikinig lang ako niyan. So hindi ako nagko-comment, heart lang. So until the end 'yun. Kasi sa trabaho ko kasi yung palakad-lakad ako, so kaya hindi ako makapag pero naririnig ko yung mga boses kasi doon sa namin, sa mini warehouse, meron doon naglagay yung asawa ko ng sound speaker. So pag inuon ko yun, ang lakas buong mini warehouse namin, dinig na dinig ko, kaya no problem. Naririnig ko yung yung pinagsasabi ng mga nagba-vlog ganyan. Hindi ko lang siya makikita minsan. Pag may time naman ako, nire-replay ko din. Anyway, salamat sa mga nag-support diyan, mga new subscribers, old subscribers, mga tawag nito, mga solid friends natin diyan. So maraming salamat sa inyong lahat. So ingat tayo palagi, lalo na ngayon na winter. So keep ourselves warm palagi. At saka see you around guys. God bless everyone. Bye.